nananawagan ng karahasan, nananawagan tayo ng pagbabago sa liderato sa pamamagitan ng proseso ng saligang batas. Malinaw that when the people already rejects the leadership of the President and they call for him to resign and step down, the process shall take place na pwede siya mag-resign at para mapakalma ang sitwasyon at maging panatag ang lipunan ng mamamayan ay ang Vice President will succeed. Kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. When the people, the sovereign will of the people, dito sa EDSA ngayon ay mananawagan yan, dapat handa ang Vice President na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. At dapat kasama natin siya. Kasi siya ang leader. Siya ang mag-unify sa ating mga kababayan na nandito. Vice President, Pagod na rin itong mga dapat tukakalaban. Samahan niyo kami. Itong mga klaseng Ito pa. pangyayari ay umaabot na doon sa sukdulan upang ipahayag sa gobyerno na teka muna, hindi na kayo nakikinig sa amin eh. Hindi talaga. Na yung mga ibang kababayan natin na galing sa Timog, galing sa Hilaga, galing sa Visayas, Mindanao na nais magpunta riyan, hinaharap naman ng mga tiga-gobyerno, ang PNP at kung sino pang inutusan nila, no? Ang taong bayan po, wala tayong maasahan sa ating mga leader sa politika. Wala tayong maasahan sa ating mga congressman, mga judiciary. Eh, saan pa tayo pupunta? Panahon na para kumilos po tayo at talagang magkaroon ng malinaw at totohanan ng investigasyon, pagkulong, pag-file ng kaso sa mga nagnakaw sa ating pondo. So ayan na nga, Inday Sara standby at sana naman. Pero siguro nakamonitor din naman dyan si BP Sara kasi nga meron nga siyang statement na yung nangyayari na yan ay talagang implikasyon ng kawalang hiyaan ng gobyerno ni Marcos Bangag, di ba? Yun, nagsalita na siya ng ganun eh. Pero yan nga, gusto kasi nung iba nga ay kasama nila si BP Sara. Eh, mahirap nga yung ganun kasi nga mahirap yung kalagayan niya. Pero kung makakayanan yung mapalaya si Marcos Jr., syempre tatayo na yan. Siya naman talaga eh. Hindi naman siya yung nagpilit niyan. Yung mga tao talaga. Yung mga tao niya nagsasalita talaga. Lalo na yan sila Ka Eric, si General Pokis, si Jason Sanga eh, nakulong na eh. Diba? Tapos ito si Kong Mike na talagang ikukulong din. Yan talaga yung mga taong tuloy-tuloy. Sila Attorney Respicio. Talagang pumupunta sila dyan. Talagang support. Pinagkakaisa talaga nila yung lahat para matapos na itong bangag na to. Kaya lang talagang hindi pa panahon doon sa mga una nilang pagkilos. Pero ito na eh. Parang ito na. Kasi parang biglaan eh. Sabi nga ni pinagtatawanan nga si Claire Castro kasi sabi niya, siguro po talagang yung parang tinago daw kasi surprise daw kaya tinago. Ay syempre. Meron bang surprise na hindi itinago? Aba, ay kaya nga surprise. 'Yon, 'di ba? 'Yon, natagpuan na naman tanga si Claire Castro. Tapos ito nga, sana naman ay panindigan nila to na wala na natatapusin nila ngayon at wala nang alisan hangga't hindi bumababa si Marcos Jr. Yan yung pinakahihintay ng marami. Kami nananawagan ng karahasan, nananawagan tayo ng pagbabago sa liderato sa pamamagitan ng proseso ng saligang batas. Malinaw that when the people already rejects the leadership of the President and they call for him to resign and step down, the process shall take place na pwede siya mag-resign at para mapakalma ang sitwasyon at maging panatag ang lipunan ng mamamayan ay ang Vice President will succeed. Kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. When the people, the sovereign will of the people, dito sa EDSA ngayon ay mananawagan yan, dapat handa ang Vice President na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. At dapat kasama natin siya. Kasi siya ang leader. Siya ang mag-unify sa ating mga kababayan na nandito. Vice President, dapat samahan niyo na kami. Itong mga klaseng pangyayari ay ito si Jason ang dami ng live din ito Kaya ang mga tao ngayon ay mukhang nagkakaisa ang kanilang damdamin at simula kaninang madaling araw ay isa-isa silang lumabas. Tuloy-tuloy silang lumalabas. Upang ipahayag sa gobyerno na teka muna, hindi na kayo nakikinig sa amin eh. Hindi naman parang nakikinig. ano ba talaga, ang daming nakawan. Yung magnanakaw, hindi ninyo hinahabol. Yung mga nagpapahayag o naghahayag maling-mali na nga kasi talaga yun ng nangyayari mga sa katiwalihan sa gobyerno, kaya yun naman ang ginigipit ninyo. Kaya true, oo.
pinapakinggan natin yung mga iba't ibang pahayag simula pa kaninang madaling araw, pagbukas pa lang ng bukang liwayway, ay talagang isa-isang lumalabas ang tao. And this is, anong tawag dito, parang nagkakaroon ng spontaneous combustion, yung mga tao lumalabas. Tuloy-tuloy na yan. Tapusin na. Ang hindi ko lang maintindihan, iba yung sinasabi ng gobyerno, tapos ngayon, nire-report mo, Admar, na yung mga ibang kababayan natin na galing sa Timog, galing sa Ilaga, galing sa Visayas, Mindanao, na nais magpunta riyan, inaharang naman ng mga tiga-gobyerno, ang PNP at kung sino pang inutusan nila, no? Hindi ko rin maintindihan itong nangyayari kasi ito ang panahon na sinasabi natin, dapat ang mga pulis, ang mga sundalo, dapat pakikinig. Doon sa kung anong isinatadhana ng saligang batas na sila dapat magbigay ng proteksyon sa mga taong nais magpahayag ng kanilang damdamin sa loobin at nanghihingi ng katotohanan. Ang taong bayan po, kung wala tayong maasahan sa ating mga leader sa politika, wala tayong maasahan sa ating mga congressman, mga judiciary, saan pa tayo pupunta? Yes, pupunta po tayo para ipahayag natin ang sovereignty, ang tunay na kapangyarihan ng bayan na ito ay sa mga taong bayan din. Yes. So tayo po, iniimbitahan ko po kayo na makisama. Doon po tayo, ipakita natin, ipahayag natin yung tunay na kapangyarihan ng Pilipino sa ating bayan. Maraming salamat po. Ang panahon na kailangan huminto ang bansa. Ayan, no? Ikukulong na Hindi ito para maging normal. Si Congress, tuloy-tuloy pa rin. Magsama-sama tayo, napakagrabe ang panindigan ng mga tao to. Dito makisa, yung pong ating gawin. Hindi ho ito regular. Yes, Pamahunan dapat na talaga panahon sa ating huminto bansa. kahit saglit. Panahon na para kumilos po tayo at talagang magkaroon ng malinaw at totohanang investigasyon, Yun. pagkulong, pag-file ng kaso sa mga nagnakaw sa ating pondo. O ayan, di ba? Ang dami talaga. Ang dami pa rin talagang mga tumatayo at nagsasalta. Kahit nga yung iba ay kinulong na, nakalaya lang, tagtad na ng kaso. Yung mga yan, yung mga nagsasaltang yan. Di ba si Jason si Ka Eric, nakakapag-bail lang. Tapos si General Pokis, kinulong din. Ito, susunod na to si Mike Defensor. Talagang makikita mo ngayong panahon na to, naglabasan yung mga taong matitibay yung paninindigan, lalo na para sa bayan. Grabe. Saludo ko sa mga taong to. Talagang hindi sila tumitigil. Tapos ang sinasabi nga nila ka Eric standby si BP Sara. Standby lang talaga kung makakayang mawala talaga yan si Marcos Jr. Siyempre tatayo yan kasi siya naman talaga ang Vice President. So wala naman siyang nilabag kasi mga tao naman yung may gustong palta na si Marcos Jr. at siya naman talaga dapat ang papalit. Walang iba. Pinipilit lang siyang i-impeach, di ba? At saka ayaw siya maging presidente. Kaya lang talagang may mga taong ganito na pilit ilalaban kasi nga nakikita nila, mulat na mulat sila, sobra naman na kasi. Wala, sabi nga ni General Pokis, paano na wala na matatakbuhan ng taong bayan kasi hindi na natin maasahan yung mga ahensya ng gobyerno, di ba? Mga NBI, mga DOJ, lahat. Lahat ni Marcos Jr. kasi nga sinasalpakan ng maleta. Lahat. Pati Senado, Kongreso, wala na nga asahan. Paano pa? Talagang ang kailangan na lang, magsama-sama talaga kasi mas malakas naman talaga yung mga tao kahit pa sino yung mga yan. Ilan lang naman yung mga yan Ilan lang yung mga nakapwesto na yan kung talagang lalaban ang mga tao. Kaya nga lang, sabi nga nito ni Kong Mike, huminto tayo kahit saglit, magsama-sama tayo para matapos na to, di ba? Kung talagang gusto nyong mawakasan to, ngayon na. Sana na may talagang magkatotoo na itong mga sinasabi nila na hindi kami aalis dito hanggat hindi ka umaalis dyan. Pero yun nga, umalis pa nga si Bangage. Pero, ang hirap din. Kasi sobrang na ang pagod yun sa kakapunta dyan sa rally, di ba? Nakakapagod na. Tapos, syempre, nakaulan pa ngayon. Tapos, walang nangyayari. Di ba parang, wala naman na kasi, manhid naman, kita mo. Pag may ganyang rally, ang gagawin lang nila, sasarahan lahat ng mga magla-lockdown sa Malacanang, tapos hanggat maaari haharangin o hindi bibigyan ng permit, diba? Sobrang panggigipit na. Parang hindi na talaga kaya sa mga panawagan lang tong bangag na to kasi nga wala naman delikadesa. Ikita mo, binira na naman ni Senator Amy na ang gobyernong ito ay bangag, walang malay, lasing sa kapangyarihan.
Wala eh. Sinabi na lahat ni Senator Amy na bangag. Doon pa lang dapat wala na yan eh. Sobrang tigas ng muka. Talagang sa ibang bansa kasi konting issue lang sa mga ganyan. Sa mga government official, nagre-resign sila kasi meron silang kahihiyan. Yung iba nga nagpapakamatay pa eh. Sa sobrang kahihiyan kapag pag alam niya na alam ng mga tao yung ginawa niyang kasalanan sa bayan, ganun ang ginagawa. Pero sa Pilipinas, grabe. Sobrang titigas ng mga pagmumukha. Yung mga buhayan yan, yung mga nakatanggap ng maleta. Hindi mo, talagang parang sa bagay, sabi nga nabubulag talaga ng pera. As in, parang yun na lang yung nasa utak nila. Kinakain na sila ng ganong sistema, kaya ganyan. Pero sobra-sobra naman, Diyos mio marimar. Yung kampanya pa lang, sobrang laki na ng perang nakuha niya nila Marcos Jr. Tapos ngayon gusto pa nilang lahatin. Lahat nasa kanila na eh. Talagang kita mo yung yung mga maleta na dinideliver. Yun na yun eh. Saka sobrang laking pera. Para kasi yun sa mga tao eh. Para yun sa pag-unlad ng Pilipinas pero ganyan ang ginawa nila. Kaya dapat hindi ito pinapalagpas. Ewan ko ba't pinatagal pa ng ganito pero dapat noon pa yan eh. Ngayon dapat hindi na yan ang presidente natin eh. Kung tinatayuan lang talaga ng mga Pilipino, wala, ikalain mo. Kung hindi pa nagbigla ng ganyan na iglesia, hindi dadami ng ganyan. Sa bagay, sila naman talaga ang madami eh. Kung i-compare mo naman sa mga ibang grupo, sila talaga ang madami. Kaya, ayan na, sinimula na ng iglesia. Sana naman tapusin na yan ng taong bayan, ng lahat ng mga Pilipino.